us faithful. May the fire of our devotions light their way. May the footprints that believe lead them to believe, and the lives to live inspires them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clues that they discover, and may all who come behind us find us faithful. Okay, nagyon diri ang pulong sa Dios. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. So, kaniadto nga panahon na nagyudi ay mga tao nga ilahang gi-forsake or gisalikway ang panagtigom or ang pagtapok-tapok sa mga Kristohanon. Naana kunoy mga tao sa unang panahon nga mauni ang ilahang gibatasan. So dili na ni bag-o kay bisan sa atong panahon karon ug bisan dinhi sa atong simbahan na may mga uban pod nga mga members diri sa atong simbahan nga ilahang gisalikway ang pagtapok-tapok sa mga Kristohanon. But the Bible says, tanawa, we are called to be faithful, mga igsoon, in church attendance, because in there, pwede ta ninyo magdinasigay sa usa-usa. The Bible says, but exhorting one another. And so much the more, dugang pa niini, labaw pa niini, as ye see the day approaching. It speaks of the coming of Jesus Christ. Karong buntag, ang atong mensahe mga igala is Sunday morning worshiper. Is it enough? Okay, Sunday morning worship. I think that's the right word there, no? Sunday morning worship. Igo na ba ni siya? Kay sa tinuod mga igsoon, na-adyoy mga Kristohanon nga Sunday morning worshiper lang sila. Kung na sila din karon sa atong simbahan, karong buntag nagsimba. Pero unya, di na ni sila magsimba. And God wants to speak to you this morning. Kay dili maayo nga ang imong kinaiya Domingo lang sa buntag nimo ginasimba ang Ginoo. Magampo ta. So andaw na ba mo maminaw? Wala ning tikig inyohang mga liog diha? Basig nang gahi ba no? Di mo kalihok? So have a teachable heart, be humble, and learn from the Word of God and apply it to your life. Kay para ni sa imuha mga igsoon sa imong kaayuhan. Father in heaven, salamat sa imuhang pulong. Salamat Ginoo sa mensahe nga imong gi-prepare. Salamat sa mga katawhan nimo nga naa dinhi karon. Lord, panalangini ang matagusa, panalangini ang mensahe, panalangini ang akong pagwali. Lord, gamitan ni aron magpadala og kahayag sa mga hunahuna, pasabtan og nagaampo ko Ginoo nga labawan ni tanan ikaw Ginoo magistorya sa mga kasing-kasing. Lord God in heaven, tugyan namo sa imo Lord God ang nabilin nga oras karon ug kami Lord magsaling nga ikaw Ginoo ang mahimaya. Kani Lord among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo nga among manluluwas. Amen. Salamat. Pwede na mo maglingkod. Kabalo ba mo usa sa mga nakita nako sa mga Kristohanon nga mga Sunday morning lang gasimba. Pag naingon ani nga panahon,
di na sila magsimba. Pag naay mga ginagmay nga mga kakulian, ginagmay nga mga problema, inguna na, di ni mo na sila makita Domingo sa buntag. So karong buntag mga higala, akong ipakita sa inyo nga kung Domingo lang ka sa buntag magsimba, dili jud ka motubo. Balik ko na ako pagstorya. Kung kinaiyan mo nga Domingo lang ka sa buntag magsimba, dili jud ka motubo ug dili gid na mabag-o ang imong kinabuhi. Ano man, Domingo lamang ka sa buntag. Maghatag panahon sa Ginoo. Kaya balo ba mo nga ang Diyos, angayan siya, God deserves more than 1 or 2 hours a week in your life. Basahan na to igsoon dali. There is a Psalms 29 in verse 2 because this is what the Bible says. In verse number 2, the Bible says, "Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness." I don't think mga igsoon nga you are giving the Lord the glory due nga angayan sa iyang ngalan kung Domingo lang sa buntag nimo siya ginasimba. I don't think nga gihatagan nimo ang Diyos sa himaya nga angayan para sa iyang pangalan. Kung Domingo lang ka sa buntag, gahatag sa imong pagsimba sa iyahan. You know, God, kung ato ang tanawon ang Diyos biha, He is not a once a week God. He doesn't stop blessing you after Sunday. Tama? Even after today or this day, ang Diyos magpadayon gyapon siya sa paghatag sa iyahang grasya o sa uban nga mga panalangin niya para sa ato ang mga higala. Nagtuko nga bisan ugma kung kaluyan sa Ginoo makamata pata unya buhita ugma, nagtuo ko mga higala nga tagbuon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan ugma. Ug dili lang siguro ugma. Kung kaluyan sa Ginoo nga mabuhi pa ta pagka adlong Martes hangtod sa sunod Domingo, no? Ang Dios muhatag gid siya sa iyahang panalangin sa tuwa. So if He gives you breath every second, then ngano man nga tagaan lang nimo siya og isa or duha ka oras out of 168 hours in a week. Do you think mga igsoon nga you are giving God the glory due unto His name if you are only giving Him 1 or 2 hours out of 168 hours in a week? Gamay lang kayo na nga oras igsoon. Yet naay uban nga mga Kristohanon maulang na ang ilahang ihatag para sa Ginoo. Dapat gani dili ba namon tay ginatawag personal worship, napud tay gitawag maigala nga kaning public or corporate worship. Mao ni ang atong ginabuhat kaning public or corporate worship, mao ni itong ginabuhat sama karon. Napoy personal worship nga dapat matag adlaw ato ang daygon ang Ginoo o dinhi sa atong kinabuhi mga higala ato ang ginapahimuot o ginapahimaya ang Ginoo pinaagi sa atong pagkinabuhi. So in other words, worship should be daily. Why? Because God's mercy is daily. We are new every morning, as the Bible says, because great is His faithfulness. Amen? Tangan mo sa example. Balita na yung sa anak na lalaki.
iyang ginabisitahan ang iyang mama every Sunday para sa paniudto. Pero sa lain nga mga adlaw, sama ng Lunes hangtod sa Sabado, kung mag-text ang iyang mama, magtawag iyang mama, ingunana, i-ignore niya ang mga message or ang tawag sa iyang mama. Or i-ignore niya ang presensya sa iyang mama. Makasulti ba gyud ta mga ang akong pangutana, makasulti ba gyud ta nga tinuod ang gugma atong lalaki didto sa iyang inahan? Murag dili, no? Bisan pa musulti siya nga gihigugma na iyang mama, pero ang mga tao mga higala nga nagtanaw sa iyang kinaiya, murag di gyud makatuo sa iyang gisulti nga tinuod ang iyang pagigugma sa iyang inahan. So ingunana lang gyapon na mahigala, kung kita magpakita lang ta sa Ginoo isa or duha ka oras, kada semana, it reveals our lack of desire for intimacy with Him. Meaning, kulang ka og tinguha nga ikaw maduol ka diha sa Ginoo. Kay kung tinuod man gud na gyud tay tinguha nga maduol ta sa Ginoo, kita mismo kay baluta dili igo ang Sunday morning nato nga pagsimba. Daghang Kristohanon karon ang gitawag nga Sunday morning worshipers. Naaras sila sa simbahan kung buntag sa Domingo. May gani ang uban ninyo diri sa una Sunday morning worshiper ka. May gani karon kay mosimba na kaghapon. Although ang uban ninyo mosimba naghapon pero dili consistent. You need to be faithful and consistent. Kay mauna ang mo na ang ginatinguha, ang gina-expect sa Ginoo para nimo. Salamat sa Dios ning grow ka gamay. Pero kinahanglan mga igsoon nga iporsug yun nimo na. Himuan na nga aim sa imuhang kinabuhi. Nga dili lang kakutob Domingo sa buntag nga magsimba sa Ginoo. Naay mga tao, mga members nga Sunday morning worshipers lang gid sila. Buntag na sila sa Domingo. Nya human sa service, wa na sila. Di na sila mobalik pagkahapon. Di po na sila mo appeal og prayer meeting. Samot na sa ministry. Di man gani mo simbag hapon og di man gani mo appeal og prayer meeting, samot na sa ministry sa pagalagad sa Ginoo. Di gid po na sila mag-involve. So how can you get close to God if that is your attitude? Amen? You need to understand nga ang pagpangalagad sa Ginoo dili lang kutob sa Domingo sa buntag. Ang kaning Sunday morning worshipers nga mga members ba, mura ni sila estudyante nga musulod lang sa klase kada Lunes, unya absent na sila sa lain nga mga adlaw. Na unsa may mahitabo kung Lunes lang musulod sa klase ang estudyante. Unya sa lain nga mga adlaw, sa Martes hangtod Biyernes or Sabado pa na hangtod Sabado, di na magpakita sa eskwelahan. Do you think kana nga estudyante makapasar? Do you think na sila award? Award? Wala, no? Kaya absinot man. So di sila kapasar kay nga naman kulang ang ilahang partisipasyon. Kay balo ba mo ngayon ana po ang kaso sa Kristohanon kung present lang siya Sunday morning? Dili ba gaanhi ta og simbahan? Yes, to worship God, but mga igsoon, ikaduha, to learn from Him. We come here aron kita ma-educate ta sa pulong sa Dios so we will know God's will in our lives. Na paano man daw nimo mahibaw-an ang God's will
sa imong kinabuhi kung Domingo lang ka sa buntag magsimba. There's a lot of things that God wants to teach you. Daghang mga butang gusto itudlo ang Ginoo sa imuha dinhi sa iyang pulong. Pero paano nimo sila makatunan kung di nimo madunggan kay wala ka sa simbahan? So kaning mga Sunday morning worshiper, di gini sila mahimong approve at tubangan sa Ginoo. Kung sa baga, di ni sila kapasar sa Ginoo. Duha lang gid biha. Nara sa isa sa duha ang pwede atubangon sa Kristohanon inig-abot sa paghukom. Either you are approved or you will be ashamed. So, kung mubalik ang Ginoo karon og hukman na taniya, sa imong hunahuna, approve ka or maulawan ka? Nasultian na tamok tanan karong buntag nga kung Sunday morning worshiper lang ka, di jud ka approve igsoon. God will not say to you, "Well done, thou good and faithful servant." He will not say that to you. Ngano man, unfaithful man ka. Do you think Sunday morning lang ka gasimba? Yes. Maayo. Kay Domingo sa buntag, consistent ka gasimba. Pero wa kay simba-simba Domingo sa hapon. Matawag ba ka nga faithful ana? You are not a faithful Christian. If you are only a Sunday morning worshiper. Okay pa ba ang uban? Nga naman, pastor, di ko matawag nga faithful. Kulang man ka sa participation. Ang Biblia nagtudlo nga ang tinuod nga pagalagad sa Ginoo dili limitado sa usara ka serbisyo. Dili lang Sunday morning service. Walay giingon ang Hebrews 10:25 o Sunday morning lang. Ang gingon sa pulong sa Dios, abrihi ang inyong mga panabot ninyo ha, not forsaking the assembling of ourselves together. Walay Sunday morning lang dia. Koto magtigo mga katawan sa Dios, you are expected to be there. Because you are a Christian. And God expects you to be there in the assembly. Kana kung tinuod, luwas ka. Masabtan nimo ug di nimo ikasakit ang ako ang gisulti karon sa inyo ha. Kaya kung di ka luwas, masakit ka ning gistorya nako karon ba? Ma-offend ka. Ma-offend ka because I am telling you the truth. Ang Biblia nagtudlo sa ato not forsaking the assembling of ourselves together. Way back in the New Testament time, in the first century church, ang mga early Christians, they gather sa simbahan every day. Every day. Kay way giingon adlong Domingo lang. Pwede tama ito sa Acts chapter 2. Tama ito sa Acts chapter 2. In verse number 46. And they, kinsa man ni sila, ang mga luwas, they what? Continuing daily. Adlaw-adlaw. Unsa sila? Consistent sila Walay absinot sa ilaha. Why?
They saw the importance of coming to church. They saw the importance of gathering, of church gathering. They continuing daily with one accord in the temple. Every day. Walay usa nila ming salikway sa panagtigom. Now, let me show you this morning anong dili maayo nga Sunday morning lang ka magsimba. Anda mata? Musimba pa mo, ini humana nakugwali ani? I hope so. Kung di na ka musimba mga igala to kay nagwali ko ani, ay basig di ka anak sa Ginoo. Kay gitudluan man ka karon gitudluan ka nako karon sa pulong sa Dios. Nganong dili maayo nga Domingo lang ka sa buntag magsimba. Akong ipakita sa inyo mga nganong dili maayo nga Sunday morning lang ka magsimba. I hope magsimba ka and I hope nga mag-faithful ka sa pagsimba na. Kanang mga members sa church nga dili maayo kanang kinaiya. Laino nila ni pagsabot. Ang uban nila mo so di na ako mosimba. Kitudluan gani ka gani. Giingnan na gani ka nako. Nga dili maayo nga Domingo lang ka sa buntag magsimba. Di na inon ka mosimba. Wala na tarong ang utok. Musamot na hinuog kasuko kapungot ang Ginoo na sa imuha. So kung ang imong batasan doon Domingo lang ka sa buntag magsimba, unta mo level up ka sa imuhang Christian life. Dugangi pod na. Kay dili tama ug maayo nga Domingo lang ka sa buntag magsimba sa Ginoo. Number 1. Ganong di maayo na Sunday morning lang ka magsimba? 1. Sunday morning worshiper is the attitude of a person not yet saved. Di ba katong Katoliko ka pa? Ingon ani mong kinaiya? Basta makasimba na kagbuntag, pero di pa kaluwas sa to ha? Pero gibuhat lang nimo to aron ingnon ka nga relihiyoso ka. Wa man tagapakita mga igsoon nga kita relihiyoso ta. Ang rason nga nung kita magsimba ta tibok adlong Domingo tungod kay naa natay relasyon sa Ginoo. Dili tungod sa atong relihiyon. Kung tinuod mga higala nga importante sa atong kinabuhi ang atong relasyon sa Ginoo, di lang ta muhatag niyag Domingo sa buntag oy. Sayang ang uman wag kasimba ron. Amen? Tanawan ninyo Acts chapter 2 verse 42. Tanawa. Makumpara man ninyo ang kinaiya sa luwas o ang kinaiya sa dili luwas. Ang kinaiya sa mga luwas nga tao na kung ikaw ni kung naa ka sa unang panahon o apil ka diri, mo apil ka kani nila diri mga igsoon. Kay kaning mga kaning tanawa verse 41 sa diri. Mga luwas niyo. Then they that gladly receive his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. So kani sila mga luwas nga mga tao. Unsa ang ilang gibuhat? Unsa ilang kinaiya? Kay mga luwas naman sila. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Unsa man ni mga pagtulunan, Bible study, preaching, ingon na and fellowship. Na sila kada na ay fellowship.
Naa sila. And in breaking of bread, Lord's Supper. And in prayers, prayer meeting. Naa sila tananani. Nga anuman. Kay mga luwas man sila. So, importante ni sa ilaha. Kay mga luwas na sila. So, gitagaan nila priority ni, kay mga luwas sila nga tao. 46. Balik ko na ito basa. And they, sila gyapon, continuing daily with one accord in the temple. Ang kinaiya, paminaw mo ha? Ang kinaiya sa tao nga luwas, dili lang magsimba Domingo sa buntag. Kung kinaiya nimo nga Domingo lang ka sa buntag magsimba, mura kag dili Kristohano nigsoon. Kaya bulong mo ka ng Domingo sa buntag nga pagsimba, maunay batasan namo sa una katong wa pa mi nakaila kay Kristo. Matumig San Pedro Cathedral. Maghatagi sa kaoras sa Ginoo. Pero tanawa, mo na batasan sa uban nga mga membro dili sa atong simbahan. Akong pangutana, luwas bagid ka. Amen? You see, ang purpose sa worship is intimacy with God. Intimacy means kanang aron maduol ka sa Ginoo. Gusto mo pagduol sa Ginoo mga igala, Domingo lang ka sa buntag magsimba. Unya, Domingo sa hapon niya, sa uban nga mga adlaw, nana ka sa kalibutan. Sa imong una-una, motubo ang pulong sa Dios kay mo nadunggan Domingo sa buntag. Di ko mo to. Mao na nga na kay kinaiya hangtod karon nga pang-unbeliever pagyapon. Nga naman, Domingo lang ka sa buntag tigsimba. Kung tinuod nga naluwas na ta, dapat masabtan nato ni nga ang atong kalag nanginahanglan og instruction, exhortation, pagbadlong og pagsaway sa pulong sa Dios dili lang Sunday morning. Nasabtan ninyo mga igsoon? So pangutana imong kaugalingon, luwas ba jud ka? So kung luwas ka, kumaw na imong itubag, nganong Domingo lamang ka sa buntag, nagasimba sa Ginoo. Nganong maura man dyan nga oras ang imong ihatag sa Ginoo. Pastor, layo mong good mi pastor. Nganong problema ba ng distansya mga igsoon? Kung ikaw nasabtan nimo nga naluwas na ka, ikaw gipakamatyan ka ni Kristo? Ikaw gihigugma ka sa Ginoo? Do you think distance is a problem to you when you understand mga higala kung nasabtan nimo nga gihigugma ka sa Dios, giluwas ka niya? Do you think para sa imo mga higala dili nimo na mabuhat ang pag-sacrifice bisan sa distansya mga higala mubalik ka Domingo sa hapon para mosimba sa Ginoo? Kagamay ana nga sakripisyo kumpara sa gisacrifice ni Kristo para nimo. Ginaog ka gikan sa langit, gipakamatyan ka niya dito sa cross aron di ka maimpierno. Unya ang imo ang problema, ang tanawa, ang imo ang complaint lang, ang imong only concern layo. Ang imong concern wa kay pamasahe. Pero sa lain nga mga butang, pwede ta makapangitag pamaagi. Pero kung para sa Ginoo, dali ta maghimo og mga excuses. Ganong di na ta makabalik Domingo sa hapon. Ay, nako. Igsoon, i-check ang inyong salvation. Wa ko nagsultihan nga di mo mga luwas. Ikaw ray makahukuman na. Pero basis ako nakita, gikan sa atong gibasa, ang kinaiya sa mga tao nga luwas na, giredeem na ni Kristo, kanunay sila tanan, kanunay sila makita sa simbahan.
Sunday morning worshiper, kinaiya na sa tao nga dili luwas. And kibalo ba mo, kanipod ang ako ang, now, pila na ka years nagpaso may ganoon, kakita ko sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Sa nakita na ko, kaniminong mga Kristohanon ba nung Domingo lang sa buntag simba, most of them are worldly and carnal. Ano di man sila ma-worldly carnal? Nganong dili man nga magpatigbabaw ang ilang unod diya sa ilang kinabuhi. Alangan, Domingo lang man sa buntag magsimba. So di jud ka mahimong spiritually mature nga believer kay nga naman Domingo lamang ka sa buntag tigsimba. Uy, kaning mga Sunday morning worshiper makadungog ani wali na ako karon. Nalain na ni sila karon sa kuha. Sunday morning worshiper kinaiya na sa tao nga dili luwas. Karon kung dili ka mo admit nga dili ka luwas, then ipakita igsoon nga tinuod ka luwas. Pinagi sa pagpakita nimo nga ginatagaan nimo importansya ang tibok adlong Domingo para sa Ginoo. Nayuman, Domingo sa buntag magsimba, pagkahapon magnegosyo na, manginabuhi na. Nayuman, di na magsimba Domingo sa hapon, maghimo na sa ilang project nila sa eskwelahan. Nayuman, dili na magsimba, kaya nga maglaag na sila Domingo sa hapon. Wow! Mao na'y Kristohanon? Mao ba na'y tao nga tinuod luwas? Kinaiya na sa tao nga dili pa luwas. Kinaiya na sa tao nga wa pa kaila kang Hesukristo sa iyang kinabuhi. Number 2. Ganun dili maayo na Sunday morning lang ta magsimba. Because God desires consistent fellowship. God desires consistent fellowship. Yes. Jesus said, where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. While kita gatapok karon, si Kristo ning sabay sa ato ang panagtigom. Ning sabay siya sa ato ang fellowship karon. Nga naman, tinguha man ni sa Dios para nato. Dili ba gibuhat ta sa Dios aron kita pwede makiguban sa iya ha? O siya gusto makiguban sa tuwa? Pero di ba naguba ang atong fellowship sa Ginoo tungod sa sala? So gibalik sa Ginoo pinaagi sa iyang anak nga si Jesucristo. So karon ang pagantao mo dawat kay Jesucristo, dili lang kay mabalik ang iyang relasyon sa Dios, pero ibutang siya sa simbahan. Unsay katuyuan nganong ibutang ang Kristohanon sa simbahan? For the purpose of fellowship. Diha ma-apply ang gingon ni Kristo. Where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Gusto mo appeal ang Diyos sa fellowship. Mana ang tao nga luwas ibutang sa simbahan. Kaya ang simbahan lawas ni Kristo. Siya ang nangulo dinhi. Kita ang iyang mga kabahin. Gusto siya mag-fellowship ta niya.
Ang una nga mga Kristiyano nagsimba og nagkatigom sila matag adlaw. Pwede ba nato nabuhaton karon sa atong panahon? Pwede. Anong dili man? Ang akong pangutana kung buhaton nato na diri sa atong simbahan, makita ka mga igala nga naa ka diri kung naatay panagtigom. Nga ang uban gani sa mga kaigsuonan nato diri mga igala nga di naman gani magpakita Domingo sa hapon. Pwede mo tanangano man nga katong mga Christian sa una ba, itong sa Acts chapter 2, naa sila every time na ay kaning gathering. Do you know why? Ito kay para sa ilang mahigalang pagsimba, dili lang usa ka obligasyon. Para sa ilang pagsimba, kalipay gyud nila. Ang pagsimba mahigalang panginahanglan gyud sa ilang kalag. Nagpasabot, dili sila mabuhi kung dili sila magsimba. Kana mga Sunday morning worshiper, gasimba lang man na sila mahigala out of obligation. Unya, human nga magsimba sila Domingo sa buntag, feeling nila, oy, dito man na nako ang mando sa Ginoo. They feel obligated in going to church or in coming to church megala, yaman to kay naa mo koy mando gikan sa Ginoo. Pero wala sa ilang kasing-kasing. Kay gala paminaw, kung nasa tong kasing-kasing, and kung nakita na to, God is speaking to us through His Word. God is doing great in my life. Sa diyang nagsimba ko Domingo sa buntag, hey! Mubalik ka Domingo sa hapon, oy! Nakita ko nimo ang katamis. Nakita ko nimo ang panalangin sa pagsimba nimo Domingo sa buntag. So nga akong masulti nga na mga kasimba Domingo sa buntag, they go to church out of obligation. Dili to kay kalipay nila, dili to kay panginahanglan gyud sa ilang kalag. Sama sa pagkaon ba, kung mukaon lang ka kausa sa usa ka semana, what will happen to you? Kisa dire sa atua naka-testing kausara ka nagkaon sa usa ka semana. Let's say Domingo lang ka sa buntag nagkaon, Domingo sa hapon wala na. Hangtod sa laing mga adlaw. Walay usa nato diri gabuhatan na, di ba? Kay balo ka unsa epekto sa imo, unsa epekto ana? Unsa epekto? Maluya ka or magdaot ka? Kabalo ba mo nga ingon ana pod ang atong espiritu? Kung Domingo rata mukaon sa pulong sa Ginoo, mahuyang ang atoang spiritual nga kinabuhi. Igsoon, i-check ang imong kasing-kasing. Karong buntag. Pangutanon ta ka nganong Domingo ra ka sa buntag magsimba. Unsa bay mas importante sa imuha? Ang imong pagtubo o relasyon sa Ginoo o ang imuhang panginabuhi? Ang imong relasyon sa Ginoo o ang imuhang pagsuri-suroy? Asa bay mas importante sa imuha? God desires consistent fellowship. Amen. Ikatulong. Nganong dili maayo nga Domingo lang ka sa buntag magsimba kay naay danger. There's a danger of Sunday morning only Christianity. So akong ipakita sa inyo may gala unsay peligro
Pag Domingo lang ka sa buntag tigsimba. Pastor, bisag Domingo sa buntag. Oo. Naay peligruan na. Unsa man na siya? Una, appearance without depth. Naa sa forma pero walay gahom. Basahon nato kadali ang 2 Timothy chapter 3 in verse number 5. Ang Bible nagsulti din 2 Timothy chapter 3 verse 5, having a form of godliness. A form of godliness, but denying the power thereof. Paminaw. Sunday only Christians look spiritual, but they are spiritually dry. Murag spiritual, tanawon sa gawas, but spiritually speaking, ang kamatuoran mahitungod sa ilang kinabuhi, gamala ang ilahang spiritual life. Nagsimba sila pero dili makita sa kinabuhi ang pagbag-o. Walay gahom nga naglihok sa sulod. Amen. Muadto sa simbahan pero ang pag-adto sa simbahan dili ingon sa katuyuan nga pangitaon nila ang Ginoo or ilho nila pag-ayo ang Ginoo o maduol sila sa Ginoo kay kumuani sa simbahan dili man magdala sa ilang Biblia pod. Karon pangutanon ta mo. Kamo nga anhi sa simbahan karon sa katuyuan nga simbahon ninyo ang Ginoo, gidala ba ninyo ang inyong mga Biblia? Pataas na yung mga Biblia. Dili na himbok ha. Baba palihog. Subot pasabot may galan na mga uban nga wala gyud sila tinguha nga makaton sa pulong sa Dios ug maduol sila sa Ginoo. Kaya nga naman hindi ka human sa service, mubalik man sila sa ilang daang kinaiya. Mao ni ang ako ang napansin. Ang kana mga Domingo lang sa buntag gasimba, pag umag-service, mubalik sila sa ilang pagkakarnal. Pero kanang gasimba kanunay sa Ginoo, makita nimo magkadugay, magka-spiritual ang iyahang kinabuhi. Ang iyang kinabuhi magkasama kang Hesukristo. Wa ka na paminaw, wala bata na luoy sa atong kaugalingon nga wala gabago ang atong kinabuhi igsoon. Because we are only Sunday morning worshipers. Hello. Mo nang uban, balik silang daang kinaiya, tapulan gyapon. Palaway, sukoon, walay kaluoy, carnal, worldly. Mo na nga bisan mga igsoon sa ilang Facebook, ang background sa ilang story sa Facebook, mga post nila mga worldly. Tingala ko maingala sa uban nga mga members sa mga simbahan, appeal diri sa atong simbahan nga imo man kang gitawag ang imong kaugalingon nga Kristohanon ka, but why is it diha sa imong story sa Facebook ang background sa imong music worldly? Nganong naay mga babae nga giilang gitawag ang ilang kaugalingon Christian pero diha mga higala sa Facebook imuhang ginapakita ang imuhang gilad nga porma diha sa Facebook. Why is it you act like an unbeliever? Ha? Tungod na kay wala jud kay desire nga maduol sa Ginoo.
appearance, a form of godliness, but denying the power thereof. Hello. Murag spiritual tanawon kung adlong Domingo sa buntag, pero ang tinuod mga igsoon, walay gahom. Kaya sa iyang kinabuhi, spiritually speaking, gamala ang iyahang spiritual life. Ayaw na mo kilala ba na ako ni isulti? Kilala pa ba na ako ni isulti? Kilala pa ba na ako ni ibalik og sulti? Nga diha, kung ikaw gitawag nimo imong kagulihang Christian, dili worldly song ang imuhang i-background sa imuhang story. Ngano man nga ka ng mga worldly song ang inyong i-background? Unsa ka ba? Anak ka ba sa Ginoo o dili? Luwas ka ba o dili? You know what? Na-irritate ko aning mga member nga Kristohanon daw, unya worldly songs ang inyuhang ginahimo nga background sa inyuhang mga story. Unsa man ka? Wala ning dulot ang pulong sa Dios sa imo, ha? Wala ning epekto. Kay kung ang imong itubag sa kwa karon, pastor, wala man ning epekto. But pasabot di ka luwas. Kay dapat mo epekto. Dapat magkaroon kag conviction. Ikaw babae, sexy kay ka sa imo ang story sa Facebook. Usay makita pa gyud nako. Og kay balo ko member kaning nga simbahan. Gapusing-posing ka dira, mura kag wa ka na ulaw. Igsoon. Wala ning epekto ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wala ka ba'y conviction? Wala, pastor. But pasabot di ka, anak sa Ginoo. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, sa dihang nadawat ninyo ang pulong sa Dios nga inyong nadunggan gikan sa amo, nadawat ninyo kani dili sama sa pulong sa mga tao, apan sa kamatuoran sa tinuod lang ang pulong sa Dios. Tanawang sunod, which effectually worketh also in you that believe. Asa mo epekto, asa mag-work ang pulong sa Dios sa tanan nga mga nagtuo na kang Jesucristo. So ikaw nakadungog na ka unsay sala, unsay dili ka bubuton sa Dios, yet you are doing it and you have no conviction about it, then it shows you are not a redeemed person. Hello? Na kung ikaw nga member, Christian na karon, wa na kagapos, unya katong sauna, di ba? Sauna, di pa kaluwas. Na kay mga post nga dili maayo. Sauna, makita nimo gabra ka dira, sa panay mo mga post dira, sexy kay ka, kita imong puso dira. Ingonana, sexy kay ka. Ipang-delete na to ninyo. Unsa pa may use ato nganong ipabilin pa man ninyo to? Nga makitaan man to sa imong mga followers. Hello? Di ba? Ang Bible nagsulti, therefore if any man be in Christ, he is a new creature.
all things are passed away, behold, all things are become new. So dapat ang mga bago nimo nga gipang post karon sa imong mga Facebook kanang mga pang Diyos no na. Dili ka nang gaapil ka sa pareatong sauna, gaapil ka sa mga tapok-tapok, gaapil ka sa inom-inom, gaapil ka dito sa una sa sabungan, gaapil ka. Hello? Wala na to. I-delete na to ninyo. Nga naman, you are now a new creature. So may use, merong ipabili pa man ninyo to. Ha? Kato mga reels ninyo nga gasayaw-sayaw mo. Tarong bagod na. Pagkristuhano ng tao. Tigil na tarong. Kasayaw-sayaw ka, kauban ng mga uban, kasayaw-sayaw. O magasumba-sumba. Tigil na, tarong. I-delete na to. Ako, di ko magdodog-delete. Kung na ako yung mga ngilag na mga picture sa una or mga post sa una. Ano naman? Luwas naman ko. I-delete na ako to kaya na ako'y conviction. Dito maayo. Amen? Ikadua, the danger of Sunday morning only Christianity, ang peligro may gala, appearance without depth. Ikadua, no growth. Walay pagtubo. Di ka mutubo if you only eat spiritual food once a week. Dili mabuhi ang tanom kung walay tubig matagadlaw. Tama? Dili mabuhi ang Kristohanon kung walay pulong sa Dios o walay fellowship. Kana makita nato sa uban nga mga Kristohanon mga igala nga wala gaapil og fellowship, wala kasipamino sa pulong sa Dios, wala gatubo. Mo na namatay ang ilahang kinabuhi. Nalayo sila. Daghan kay pagtulunan, unta ang madawat nato. Daghan ta kay tag makatunan gikan sa pulong sa Dios kung naa lang tatatanan sa mga services. Sayang, ang uban they miss the opportunity to receive those lessons sa ilang kinabuhi. Ang problema manggod sa uban nga mga members sa church kay dili nila priority ang pagsimba, mao na Sunday morning lang sila magsimba. Higala paminaw dili basihanan nga Domingo ka sa buntag gasimba, gi-priority na nimo ang pagsimba. Kung tinuod priority nimo ang adlaw Domingo mo, musimba po ka sa Ginoo Domingo sa hapon. Hello. Musimba po ka oy. Kasabot ko ka. Sunday adlaw sa Ginoo. Kasabot ka na. Dili ka kinahanglan nako explainan ana kay ikaw mismo kasabot jud ka nga ang adlong Domingo iya na sa Ginoo. Kinahanglan pa ba nako explainan ka na? Hello? Ikaw pa. Nato nga punto. Sunday afternoon and midweek services are opportunities for growth. Sunday afternoon and midweek services are opportunities for growth. Mo gyud na akong gisulti gani. Pag Domingo lang ka sa buntag, gasimba, di jud ka motubo. Di jud ka motubo. Wakoy nakita Kristiyano ning tubo Domingo lang sa buntag gasimba. Wala gyud. Kaya ba mo may galang anong paminaw na uban nga mga members ato simba wala gatubo spiritually? Domingo naman sila sa buntag kasimba. In fact, may gala, pag abot ako diri, bisan pa, may mga uban ganing mga charter member may galang nga hantod ka na wa gatubo. Nga naman, Domingo naman sa buntag tigsimba. Kinahanglan bisitahanan, kinahanglan tawagan, kinahanglan atuon sa balay, kinahanglan paluapon. Yan naman, okay pa kada? You know what? Domingo lang sa buntag kasimba. Tanawa ka ron, oh. Asang uban? Wala!
Kaya nga naman, tungod sa panahon. Why? Nga nang nanay ng batasan, Domingo lang sa buntag, nagasimba sa Ginoo. Hastang labada sa uro. Bugat na. Kanang ingunana nga mga Kristohanon. Basta Domingo lang ka sa buntag, di jud ka motubo. Ang rason may gala, I encourage you to be back this afternoon, and if possible, musimba kag midweek service, because that is an opportunity for you to grow in the Lord. Saan mo pagtubo? Wa ka gasimba. Hapon. 2 Peter 3:18. The Bible says, mga igalam, 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. Mando niyo. Kung saan na niyo pag-grow? Domingo lang ka sa buntag kasimba. Sa imong nauna may gala, muturo ka, muabot ka sa kasing-kasing ang pulong sa Diyos, magpabilin ka sa imong kasing-kasing ang pulong sa Diyos. Di ganing tawon. Bisan pa pangutano na ako ang kaning mga Domingo lang sa buntag kasimba din sa Tisiman. Pangutano na ako sila sa akong giwali. Katong mga milabay ng mga Domingo. Sawana na sila kay numdom. Usay man do, grow in grace. And what? In the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mutubo ka sa grasya o sa kahibalo. So, pinamutana. Tila raman kami sa imong madunggan Domingo sa buntag. Usay duha. Do you think that's enough? Dili oy. Anong mutubo ka spiritually, kinahanglan kag constant o kanunay nga exposure sa pulong sa Ginoo. Ang Domingo sa hapon og midweek prayer meeting, oportunidad kini para mutubo ka pa. Ang uban nato diri pwede ba magsimbag Huwebes sa gabi? Pero dili jud ka musimbag Huwebes sa gabi. Imuha na ng tulubagon sa Ginoo. Ang uban pwede ka musimba oy. Judge yourself. Answer that question. Pwede ba ka musimbag Huwebes sa gabi? Pwede. Nganong di man ka musimba? Kana, itubag na atubangan sa Ginoo ha? Inihukman ka niya? Hello? Kana usa ka estudyante nga magsulod na sa klase ka usa ka semana usa ito. Di makapasa. So kung di makapasa, di makagraduate. Yung nana po ng Kristo anong kinabuhi, kinahala, regular nga pag-apil. Ayaw sayang yung mga opportunity may galakay nga naman. Kasabot na mo, kay balo na mo, life is short. Nga nung usikan man nato mga igsoon ang mga panahon nato. Life is short kung dili ka magsimba. Bisag pwede ta magsimba. Aware ta, life is short. Asa naman na? Murag wa man kita na hadlok may galang nga hukman ta sa Ginoo. Kay hukman biyag kita sa Ginoo. Murag wa taga to Ginoo na. Murag wa taga to paghukom may gala kay nga naman. Murag wa man tay ka hadlok sa Ginoo, especially in the area sa tuwang pagsimba sa iya. Life is short, life is short, life is short. Unya pila na ka Domingo sa hapon o Huwebes sa gabi, ang imong giusikan, wa ka kasimba sa Ginoo bisag pwede ka magsimba. Life is short. Pila na edad nimo karon? Sukad na luwas ka, sukad na member ka sa North Davao Baptist Church hantod karon. Ang akong pangutana, kapila ra ka gasimbag Huwebes sa gabi? Life is short man ka. Pila na edad nimo karon? Maihap ra siguro nimo ang imong pagsimba Huwebes sa gabi. Ang uban nato diri, maihap ra siguro nimo kapila la ka simba og Domingo sa hapon. Kay maayo lang tag Domingo sa buntag, kay abi nato kumpleto na ang atong obedience pag Domingo lang ta sa buntag magsimba. No. Dili.
Walay giingon ang Hebrews 10:25 nga adlawng Domingo not forsaking. Ang Bible lang sali, not forsaking the assembling of ourselves together. Kutob sa nakakay kusog, kutob sa makaginawa ka, kutob sa makalakaw ka pa, kutob sa ikaw mga igala, makaadto ka pagsimbahan. Hoy, paningkamot. Pagkugi. Ayaw pagsingigi mo excuse. Ayaw pagsingigi mo kalibay. Maayo rata sa mga panginabuhi, maayo rata aglaglaag, maayo rata agsuroy-suroy, maayo rata salay mga butang, pero sa pagsimba dali kay ta maghimog mga excuses. Ay nako, way ayo ta na igsoon. Ang katapusan Number 5, God desires full commitment, not occasional attendance. You know why? Jesus said, take up your cross daily and follow me. Take up your cross daily, not just Sunday morning. Christian life is daily. It's a daily commitment, not just Sunday morning. Dili lang kada Domingo sa bunta ang pagdala sa cross, kundi adlaw-adlaw. Amen. Ang tinuod nga pag-alagad sa Ginoo matubang sa iyang responsibilidad adlaw-adlaw bisan kapoy o lisod. Na kay balo ang Ginoo nga ang uban lisod sa uban ang pagbalik Domingo sa hapon. Pero kay balo ba mo say gusto sa Ginoo nga makita niya sa imuha nga bisan lisod mo balik ya po ka magsimba sa iya. Dili man na mga igsoon nga sabton sa Ginoo tungod kay maglisod kag balik Domingo sa hapon, i-excuse kaniya sayang mando. Mando na not forsaking the assembly. Mas ma-impress ang Ginoo sa imuha nga bisag maglisod kag balik Domingo sa hapon or maglisod ka og kanang simba Huwebes sa gabi, magsimba gyapon ka. Kibalo ba mo nga ang tao ra ang gasulti, makasabot ra ang Ginoo sa ako Imuha ra na. Way inguna na sa Bible. Pakitay kog bersikulo nga nasa Biblia. Ang imong ginaingon nga makasabot ra ang Ginoo. Wa ko'y mabasa. Kumingon kag gabasa kag Biblia, masamot nako. Wa ko'y nabasa. Kapila na ko gatuyok-tuyok aning Biblia. Wa ko'y nabasa nga kung layo ka or unsa man gikapoy ka, makasabot ra ang Ginoo. Not forsaking the assembling of ourselves together. Kana ang mando. Kay balo ba mo may gala nga ang mga uban nga mga tribe didto sa Israel, mubiyahe sila, magbaktas sila gikan sa ilang lugar going to Jerusalem just to worship God. Pagbaktas sila. Kay balo mo pila ka adlaw ilang baktason, 3 ka adlaw. Pasalamat ka na kay motor. Pasalamat ka na kay sakyanan. Unsay pulo sana imong motor nimo? Di man kamo anig simbahan. Sa una way motor, sa una walay bus, sa una walay jeep, sa una walay kotse. Ang ilang gamit sa una nasalay donkey or tiil ang ilang gamiton. Magbakta sila going to Jerusalem. Ug samtang magbiyahe sila, magkanta sila sa Ginoo. Daygo nila ang Ginoo. Hangtod moabot sila sa temple sa Jerusalem. Magsimba sa Ginoo. Ingon ana ka-dedicated ang mga katawhan sa Dios sa unang panahon. Pero kita karon, kapoy man ko, di sa ko magsimba. Ay layo man ko, di sa ko magsimba. Ay naman ko diri nga lugar, di sa ko magsimba. Hoy. Hello.
Mas malipay ang Ginoo sa imo may galang nga bisan maigsoon gikapoy ka gikag trabaho. Ha? Moadto gyapon kag simbahan magsimba. Malipay ang Ginoo sa imo nga bisan busy ka sa imong schedule mangita gyapon kag panahon para sa pulong sa Dios. Malipay ang Ginoo sa imo may galang nga bisan naa ka sa laing lugar, muuli jud ka sa iyong lugar para makasimba lang sa Ginoo. Hello? Ngayon ba nilagi ng estimate gyud? Panalitan adlang Domingo. Kay balo sila simba nila. Pero naa pa sila diri nga lugar. Like for example, naa sila sa gitawag, naa sila sa Nabunturan, example lang. Nagbiyahe ko kaning Nabunturan. Pero aware ko adlang Domingo simba namo. Muli jud ko oy. Kay mo simba jud ko sa Ginoo. Ang uban nato diri, dili mo simba. Ha, patuloy dito. Pag i-message si pastor, di mo reply. Di mo reply. Nga naman, gipatuyang ang gusto. Hello? I-priority ninyo mga igala ang iyong relasyon sa Ginoo. Hello? Ako pong tanaasa man ka Sunday afternoon o Thursday evening. Gapil ba kag prayer meeting? Asay mas active nimo ang imong cellphone o ang imong spiritual life? Basin ang imong cellphone ray active, ang imong spiritual life inactive. Mutingog lang gamay ang cellphone, dali kay alert kayo. Bisag kadlawon, mo vibrate lang. Hello? Grabe ka active. Pero wala. Ang spiritual life, hastang pasmuha. Katapusan, blessings of consistent worship and fellowship. Unsay panalangin may gala kung consistent ka ang gasimba o consistent ka sa fellowship. You know what? Una sa tanan, na ay strength sa fellowship, strength in fellowship. Kay balo mo higala nga sa atong fellowship, parehas di ba fellowship man eh. Dira ta makabaton og suporta gikan sa uban nga magtotoo. Ang atong pagpakiguban sa uban nga mga magtuto makahatang ni siya suporta kadasig og panalangin nato. Amen. You know what? Magpasalamat kani ka mga igsoon no nga kaning mga tao diri gihatag ni sa Ginoo sa imo ha. You know what? I am thankful to God nga kamo gihatag mo sa Ginoo sa ako ha. Tinuod. Ikaw, mapasalamaton baka nagihatag sa Ginoo ang mga member diri sa simbahan sa imong kinabuhi kay way laing mudasig nimo kani sila way laing mas effective na mo encourage mo ampo nimo kun dili kani mga kaigsunan nimo diri sa NDPC. Dili ang Laing Baptist Church. Do you think magpa-prayer request kanila, ampuhan jud kanila? Di kumutuan na. Ganun di makamutuo pastor. Kay mismo diri sa atong simbahan. Do you think kana mingon sa imo nga magampo ko sa imuha. Gaampo gyud na sila sa imuha? Oh, mangutan ako. Ikaw nga nagsulti sa ko nga magampo ka sa wagi ampuan bagi ko nimo. I doubt it. Bot-boton ka. Kaya kung gaampo ka sa kuwang, dapat na ayon ako ato wan ako na balikan og Bernes kalintura. Mga bot-boton ang mga ubang membro. Wa mo tinud gaampo sa kuwa oy. May mga uban, siguro, pero basta makampo ko ni mo, sure? So ako mangutana, ikaw nga namotbot, nga nagsulti, nagampo ka sa imo na, unsa pa kang ubang simbahan? Gampo mo kay ma'am. Ganong natakdan man siya sa akong sakiton? Kung gampo mo saya. Hello? Okay ba? Okay ba mo? Manalain? Hello? Tinuda na ilan ta? Ang ba niyo rin? Wala tinudang po sa mua. Masensa ko na. Nga naman, pastor, alangan, shepherd man ko.
So kung ang uban nato diri wa gaampo sa ato ang unsa pa kalaing simbahan? So why laing mas makatabang nimo, mas makadasig nimo, mas magampo sa imo kundili ang imong mga kauban diri sa simbahan nimo. Ikadua, growth in the word. Ang blessing pag consistent ka sa worship ug sa fellowship, mas daghan ta makatunan kung kanunay ta present. Daghan gyud mo makatunan. Pero kung ikaw, Domingo lang ka sa buntag, unsa may tao'y makatunan nimo oy? Mo kay nga paminaw, basta nang uban nato ginasaway. Ginasaway sa atong mga unbeliever nga mga paryente. Hoy, kasi mo ta simba Domingo sa buntag unsa may na? Asa may mo mga nakatunan nimo? Wala, ngano man, Domingo lang sa buntag pud kasimba. Wala na build up ang faith. Amen. Kung kanunay ta mo appeal sa mga services, mas mutubo ang atong kahibalo ug ang atong relasyon sa Ginoo. Katapusan, usefulness in the church. Magamit ta sa simbahan. Dili lang ka tagapaminaw kung dili tighimo pud ka sa buluhaton sa Ginoo. Dili lang ka spectator, dili ka mahimong spectator. Kasabot mo spectator? Unsa man spectator? Lingkod-lingkod lang, tanaw-tanaw lang, paminaw-paminaw lang. Mao na spectator. Dili ka mahimong spectator lang kundi mahimo kang participant sa buluhaton sa simbahan. Mo na ikaw member na ka. Nay mga buluhaton din sa simbahan na to pag-apil. Appeal sa choir, appeal sa ushering, appeal sa prayer group, appeal sa youth ministry, mga young people. Hello? Bisan simple lang nga buluhaton, parehasa ng maglimpyo, visitation, encouragement. You know what? Kana makapadako na ng mga igsoon sa buluhaton sa Ginoo. Kay balo baka nga nung dili nimo feel nga member ka diri sa simbahan? Feel nimo wa kay lugar diri sa North Davao Baptist Church? You know why? Domingo lang ka sa buntag nagasimba. No nang di paminaw, na mga uban gabisag na member na sila diri, dili nila mabati nga part sila or member sila sa family. Why? Sunday morning lang gasimba. Kanipod ang disadvantage. Kung Domingo lang ka sa munta magsimba, wa jud kay kalibutan unsay mga kalihukan diri, unsay mga project, unsay mga plano sa simbahan. Unsay mga events sa simbahan. Mo na nga nay mo Domingo lang sa munta magsimba, matingala sila, ha na yung nana deng amutan na pod. Mao ba? Na event di ay? Hello. Kay balo mo ang kahoy nga sige agian og tubig gikan sa sapa, kusgan siya og buhi. Ang Kristohanon nga naa kanunay sa presensya sa Ginoo mamunga og buhi pod ang kinabuhi. Hello. In conclusion, ang challenge ako para sa iyong tanan, ayaw tuguting nga matawag lang ka Sunday morning worshiper. Ang Ginoo nangitag faithful servant, dili occasional guest. Kabalo baka kung Domingo lang ka sa buntag, magsimba, mura lang ka og bisita. Mura lang ka bisita. Tanaw ng mga bisita na to. Di ba? Tong church anniversary? Di ba? Domingo lang sila sa buntag. Bisan sa lahing nga mga services na to, ang mga bisita, Domingo lang gina sila sa buntag. Domingo sa hapon, wala na gina sila. You know what? Naay mga membro nga murag mga bisita gihapon. Domingo lang sa buntag, paghapon, wala na. Hello. Ang challenge na ako para sa atong tanan diri, sugdi karon nga magpakita ka sa tibok adlaw sa Domingo. Kung ikaw pwede magsimbag Huwebes sa gabi,
Kung ikaw pwede ka mag-apas sa prayer meeting, hatagig oras. Hatagig oras ang Ginoo, dili ka ng salin-salin. Hello. Romans 12:1, last verse, and then mag-ampo na ta. The Bible says, Romans chapter 12 verse 1, I beseech you, magbasa tang tanan, tanawan niyo diri. Romans chapter 12 verse 1. Magbasa ta tanan, ready? Begin. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Don't be a Sunday morning worshiper only. Tanan nga nagsimba karon, nakadungog unsay kabubuton sa Ginoo para nimo. Karon kung ibatasan gyapon nimo nga di ka magsimba Domingo sa hapon, tubaga na inig adlaw sa paghukom. Di nako labaron ang akong ulo sa imuha. Ang Dios ang mohukom nimo. Amen. Kung naa kay kahadlok sa Dios, maghimo ka og changes sa imuhang kinaiya karon. Dito ko atong mga ulip yung atong mga mata. Father in heaven, salamat Ginoo sa imuhang kaayo sa mensahe nga imong gihatag. Salamat Ginoo sa instruction, encouragement, challenge, and even pagbadlong. Salamat po nga kini nga mensahe nag-serve po ni as reminder para namo. Kadili gyud ay Lord kabubuton nimo nga Domingo lang mi sa buntag magsimba sa imo. You deserve more than 1 or 2 hours in our life. Because you are not a once a week God. Every day gahatag ka sa amoa og ginhawa, gahatag ka sa amoa og grasya. Every day ginapakitaan mi nimo sa imong kaluoy. Every day ginapakitaan mi nimo sa imong faithfulness. Every day imuhang gina-provide ang among mga needs. Lord, nasabta na mo karon that you deserve more than 1 or 2 hours in a week sa among kinabuhi. Lord, tabangi ang imong makatawhan, labi na dinhi sa North Tava Baptist Church nga dili lang sila mahimong mga Sunday morning worshiper. Tabangi sila Lord nga dili kini ang dapat nga ikinaiya nila tungod kay nasabta na mo karong buntag nga dili kini mao ang kinaiya sa tao nga naluwas. Kinaiya kini sa tao nga dili luwas. Lord, giluwas namin nimo. Nakita na namo Lord, nasabta namo ang importansya Ginoo sa among panagtigom. And Lord, I pray, help your people here. Whatever unsa ang ilahang mga excuses, unsay mga hindrances, Lord, tabangi sila. Na Lord, ilaha Ginoong tumanon ang imuhang pulong. Bless the invitation today. I pray this in Jesus' name. Manindog tang tanan mga higala. Importante ba sa imo ang relasyon nimo sa Ginoo? Higala, kung tinuod, importante sa imo ang imong relasyon sa Ginoo. Kasabot ka sa akong giwali karon. Na dili igo, Domingo lang ka sa buntag, kasimba sa iya. Di ka masuod eh. Tanawa ra gud ang imuhang kinabuhi. I am speaking to the Sunday morning worshiper lang. Bisan pa musulti ka, Pastor, dili ka maka-judge. Dili ko maka-judge. Dili bitaw ko maka-judge. Pero ang pulong sa Dios makahusga siya. Ang pulong sa Dios mao ay muhusga sa ato ang kinabuhi. Nakita nato gikan sa pulong sa Dios. Nakita nato giunsa ta pag-judge sa pulong sa Dios mga higala. Ug bisan ikaw makasulti ka, mas nagpatigbabaw ang carnality sa imuhang kinabuhi kaysa sa imuhang spirituality.
Dili ka mutubo kung Domingo lang ka sa buntag gasimba sa Ginoo. Dili gyud na mabago ang imong kinabuhi kung Domingo lang ka sa buntag gasimba sa Ginoo. God is giving you a challenge this morning that if you are a Sunday morning worshiper only, sugdi karon nga magpakita ka sa tibok adlaw sa Domingo. Appeal sa midweek services. Igsoon hatagig oras sang Ginoo. Because life is short, sama sa imuhang nasabtan. Hatagig oras sang Ginoo kay mubo na lang ang nabilin nga panahon nimo diri sa yuta. This morning, basin kinahanglan ta moduol sa atong langitong Amahan ug makigistorya ta sa iyaha. Higala, kung ikaw gasimba ka morning and afternoon, kung gasimba ka morning, afternoon, and midweek service, keep doing that. Hangtod sa katapusan nimong adlaw diri sa yuta. O hangtod mo balik ang Ginoo. I-commit na siya. Ayaw pag-play safe. Walay play safe igsoon. God is looking for a committed people. Faithful people. Ayaw ng mga kinaiya sa unbeliever nga di lang ko magsaad, pastor. Kay lisod na kung magsaad ko. Kinaiya na sa unbeliever na yun, nana. Kanaang ako ang madunggan kanunay, basta mag-invite ko. Ikaw, membro naman ka. Ingno nang gyapon nimo ang Ginoo, di lang ko magsaad. Huwag siguro ta kasabot. Sa atong nadawat nga kaluwasan sa Ginoo. The challenge for you this morning, ipakita sa imong kinabuhi karon nga imuhang i-priority ang adlong Domingo. Kung pwede ka magsimbang midweek service, moapil og prayer meeting, pag-apil. Ayaw pag tinapulan. Ayaw pag sige himog excuse. Ayaw pag sige kanang himog alibay. Di mo dawat ang Ginoo na igsoon. Di mo sabot ang Ginoo na. Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Karon, let's take the time to pray. Pwede ta makigistorya sa Ginoo. Kung gusto ka mag-ampo karon o kung gusto ka makigistorya sa Ginoo, hawa da sa imuhang lingkuranan. Anhi diri sa altar.